Isipin na isang maliit na baryo na dati tahimik ay biglang naging entablado ng pinakamalaganap na kamatayan sa kasaysayan. 7 pari ang isa-isang bumagsak, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang bagay na nagpasuka sa kanila ng libu-libong pako na parang impyerno ang kumawala sa kanilang mga katawan. At higit na nakakatakot, nangyari ang lahat ng kamatayan matapos nilang subukang tulungan ang isang residente mula sa isang atake ng barang. Ngunit sino ang nagpadala ng barang na iyon? Sino ang napakabrutal para puksain ang mga tagapagtanggol ng pananampalataya sa paraang hindi kapanipaniwala? At paano nangyari na ang may kagagawan ay naroroon sa lipunan, iginagalang, pinupuri at pinagkakatiwalaan bilang isang matalinong pinuno? Nang mas malalim na humukay ang mga residente, natuklasan nila ang isang itim na lihim na mas malalim pa sa pagkamatay ng 7 pari. Ipinagbabawal na mga ritual, mga pako na gumagalaw mag-isa, mga anino na walang katawan, at mga boses na hindi dapat marinig sa mundo ng tao. At ang pinakanakakatakot na tanong ay lumitaw, kung ito ay simula pa lamang, anong kalagim-lagim ang naghihintay sa likod ng madilim na kortina ng Baryo San Miguel? Handa ka na bang buksan ang misteryo na hindi lahat ay makakarinig hanggang sa huli? Ang umagang iyon ay dapat na isang ordinaryong umaga sa isang maliit na baryo sa San Miguel. Isang baryo na kilala sa katahimikan, kapayapaan, at pagiging napakarelihiyoso. Karaniwan, ang mga ibon ay huni na mula pa madaling araw. Naririnig ang boses ng pagdarasal mula sa maliit na kapilya sa dulo ng kalye. Ang mga ina ay nagsasampay ng damit at ang mga lalaki ay naghahanda upang pumunta sa bukid. Walang sinuman ang nakakaisip na ang araw na iyon ay magiging pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng kanilang baryo. Ngunit nang sumikat pa lamang ang araw, isang sigaw ng isang residente ang pumutol sa katahimikan. Isang mahaba, matalim at puno ng takot na sigaw na hindi maaaring pekehin. Ang sigaw na iyon ay umalinggaw sa bawat sulok ng baryo na nagpatindig ng balahibo sa lahat ng nakarinig. At mula sa sigaw na iyon nagsimula ang teror. Ang bangkay ng pinakamatandang pari sa baryo ay natagpuan na nakahandusay sa kanyang sala. Ngunit hindi iyon ang nakakagulat. Ang kanyang tiyan na dati normal ay ngayon ay malaki ng hindi natural. Matigas na parang lobo na handang sumabog. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nakabukas na parang nakatala pa ang huling takot bago dumating ang kamatayan. Walang sugat, walang dugo, walang palatandaan ng karahasan. Ngunit nang lumapit ang mga residente, ang tiyan ay biglang nanginginig ng dahan-dahan pagkatapos ay mas mabilis. Na parang may gumagalaw sa loob nito at sa loob ng ilang segundo, pak. Ang tiyan ay sumabog na parang tuyong sako na sinuntok mula sa loob. Libu-libong pako, karayom, piraso ng bakal, at matutulis na alambre ang lumabas mula sa tiyan, kumalat sa sahig, tumalbog, tumusok sa dingding. Tinamaan pa nga ang mga paa ng mga residenteng nakatayo ng masyadong malapit. Agad na nagbago ang kapaligiran. Takot, sigawan, dasal, iyakan. Paano nangyari na ang katawan ng tao ay makapag-iimbak ng libu-libong pako? Saan nanggaling ang lahat ng ito? Sino ang gumawa nito? At bakit sa isang pari na kilala bilang pinakamabait, pinakamalumanay at pinakamamahal ng mga residente? Ang mga tanong na iyon ay bumabagabag sa lahat. Ngunit bago pa man nila hanapin ang mga sagot, dumating ang pangalawang balita. Ang pangalawang pari ay natagpo ang patay ilang minuto lamang matapos ang unang pagkatuklas. Ang kanyang tiyan ay kapareho rin ang pamamaga. Ang mga residente na sa simula ay sinusubukan pa ring intindihin ang unang insidente ay ngayon ay lubos na nababalot ng takot. Nang tiningnan nila ng mas malapitan, natuklasan nila na ang tiyan ng pangalawang pari ay tila gumagalaw mula sa loob na parang may dose-dosenang maliliit na nilalang na sumusubok lumabas. At muli, sumabog ang tiyan. Libu-libong pako ang lumabas na parang isang fountain ng metal na tumama sa mga katawan ng mga residente na hindi nakaligtas. Nagsimula ang pag-iyak. Nagtakbuhan pa uwi ang mga tao. Niyakap ng mga ina ang kanilang mga anak. Ang mga matatanda ay nanginginig lamang habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng Diyos. Ito ay hindi ordinaryong sakit, bulong ng isang residente na may takot sa boses. Hindi ito pagpatay ng tao, sabi ng isa pang residente na may maputlang mukha. Sino ang may kakayahang gumawa ng ganito? Posible ba na mayroong isang tao na may kakayahang lumikha ng kamatayan na ganito kalupit?
Ang baryo San Miguel ng umagang iyon ay naging isang tahimik na baryo na puno ng takot. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw. Na parang natatakot din ang mundo na gambalain ang nangyayari. Ngunit sa likod ng takot na iyon, isang katotohanan ang nagsimulang lumabas. 2 pari ang patay na at 5 pa ang hindi natagpuan. Ang katahimikan ay naging pag-aalala. Buhay pa ba sila o nararanasan nila ang parehong kapalaran sa iba't ibang lugar? At ang pinaka-nakakatakot na tanong, sino ang susunod na biktima? Walang sinuman ang nangahas na hanapin ang sagot. Ngunit ang tadhana ay hindi naghihintay ng pahintulot ni Numan. Ilang minuto pagkatapos, dumating ang pangatlong balita. Pagkatapos ay pang-4, pagkatapos ay pang-5. 7 pari ang natagpuang patay sa parehong kondisyon. Sumabog ang tiyan, libu-libong pako ang lumabas, walang sugat sa labas, walang palatandaan ng pagtatanggol sa sarili. Sila ay tila pinatay mula sa loob. Sa gitna ng sigawan at kaguluhan, isang pangungusap ang binigkas ng isang matandang residente na nakaupo na nanginginig sa kanyang veranda. May barang. Ang barang na bumalik, ang barang na pinaghihigantihan. Ang nakamamatay na barang sa 7 antas. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa lahat ng residente. Ano ang ibig sabihin nito? Totoo ba na ito ay barang? Kung sino ang nangahas na atakihin ang mga pari? At bakit nawala ang baryo San Miguel hindi lamang ang 7 espiritual na pinuno nito? Nawala ang San Miguel sa kanyang pakiramdam ng seguridad, pagtitiwala, at kapayapaan, at ang trahedya na iyon ay simula pa lamang ng kakilakilabot na malalantad. Bago ang kanilang kamatayan, ang 7 pari ay nakaramdam na ng kakaibang bagay. Ngunit hindi nila inakala na ang maliliit na palatandaan na iyon ay magiging pinaka-nakakatakot na kamatayan sa kasaysayan ng baryo. Ang unang pari ay nagsabi na madalas siyang nakakaramdam ng init sa kanyang batok. Na parang may nagbubuga ng hangin ng impyerno sa kanyang balat. Ngunit nang tingnan niya sa salamin, walang anuman sa likod niya. Walang anino, walang figura, tanging siya lamang. Ang pangalawang pari ay nakaramdam na biglang nagiging mabaho ang kanyang bahay tuwing papalapit ang dapit hapon. Akala niya ay may patay na daga o ibang hayop. Ngunit matapos suriin ang buong bahay, walang natagpuan. Ang amoy ay nanatili. Lumabas ang amoy na iyon kapag lumulubog ang araw. Tila sumusunod sa kanya ang amoy na iyon. Ang pangatlong pari ay madalas nakakarinig ng katok sa kanyang pinto hating gabi. Kapag binuksan niya ang pinto, walang sinuman. Kapag sinubukan niyang baliwalain, ang tunog ng katok ay nagiging tunog ng kaluskos ng bakal. Na parang may nangangamot sa kanyang pinto gamit ang mahabang pako. Ang pang-4 na pari ay nagsabi na ang kanyang panaginip ay palaging pareho. Nakatayo siya sa gitna ng bukid na nakikita ang libu-libong pako na bumabagsak mula sa langit. Ang mga pako ay tumutusok sa lupa, tumutusok sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya namatay. Nakita lang niya ang kanyang katawan na puno ng pako habang naririnig ang tawanan mula sa isang hindi nakikitang tao. Ang pang-5 pari ay nakaramdam na magaan ang kanyang katawan. Na parang may inalis sa loob niya bawat gabi. Siya ay gumising na pagod ng walang dahilan. Ang pang-6 na pari ay nakakita ng itim na anino tuwing maghugas siya para sa pagdarasal. Ang anino na iyon ay hindi sumusunod sa kanyang galaw. Ang anino na iyon ay gumagalaw mag-isa. Ang pang-7 pari, ang pinakabata, ay nakakita ng itim na ahas na nakapulupot sa puno sa harap ng kanyang bahay. Ang ahas na iyon ay hindi kailanman gumapang papalayo, hindi kailanman gumalaw. Ngunit bawat umaga ang posisyon nito ay nagbabago na parang may naglilipat nito sa gabi. Ang lahat ng mga palatandaan na iyon ay itinuring nilang ordinaryong abala. Patuloy silang nagdarasal, patuloy na tumutulong sa mga residente, patuloy nang umingiti dahil naniniwala sila na walang masamang kapangyarihan ang makakatalo sa katotohanan. Ngunit pinatunayan ng katotohanan na iba. Sa panahon ng kanilang buhay, hindi kailanman naaalala ng 7 pari na ang kanilang ginawa 1 linggo bago iyon ay nagbunga ng paghihiganti mula sa isang tao, paghihiganti mula sa isang tao na hindi nila kailanman inakala. Sarili nilang kapitbahay. Ang mga palatandaan na iyon ay dapat nilang napansin. Ngunit pinili nilang maniwala na poprotektahan sila ng Diyos at pitrotektahan nga sila ng Diyos. Ngunit madalas na nakakalimutan ng tao na nilikha din ng Diyos ang batas ng sanhi at epekto. Nilikha ng Diyos ang liwanag,
Ngunit pinahintulutan din ng Diyos ang dilim upang subukin ang tao. Ang 7 pari ay sinubok at hindi nila namalaya na ang pagsubok na iyon ay nagmula sa isang tao na bawat araw nilang binabati, isang tao na kanilang iginagalang bilang pinuno ng baryo. Ngayon ay nagtatanong ang mga residente, sadyang ipinadala ba ang mga palatandaan na iyon upang takutin sila o ito ba ang simula ng nakamamatay na barang sa 7 antas na handang sirain ang kanilang mga katawan mula sa loob? At bakit nangyari ang lahat ng napakabilis, napakaayos, napakanakakatakot? Ang mga palatandaan na iyon ay hindi lamang abala. Ang mga palatandaan na iyon ay babala. Babala na may dumarating. Isang bagay na napakadilim, isang bagay na napakagalit, isang bagay na wala ng kontrol. Ngunit walang sinuman ang nag-akala na ang bagay na iyon ay nakatira lamang ilang metro mula sa kanilang sariling tahanan. Isang linggo bago ang 7 pari ng San Miguel ay namatay ng malagim. Ang baryo ay nyugyog ng isa pang pangyayari. Isang pangyayari na sa simula ay itinuring na ordinaryong insidente. Isang residente na nagngangalang Ginang Nena ay biglang nagkasakit. Ngunit hindi ito sakit na kilala sa mundo ng medisina. Ang kanyang katawan ay nangingitim na parang namuo ang kanyang dugo. Ang kanyang mga mata ay pula na parang ibinabad sa dugo. Mula sa kanyang tiyan ay naririnig ang tunog ng mga bagay na nagbabanggaan, klik-klik-klik, na parang mga pako na nagkakabangga. Siya ay sumusuka ng dugo, hindi malabnaw kundi makapal. Maitim at matapang ang amoy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang pinipilit ng isang bagay mula sa loob. Nang tawagin ang doktor ay umiling lamang sa takot. Hindi ito stroke, hindi ito heart failure, hindi ito pagkalason, ito ay ibang bagay. At nang walang pag-asa, tinawag ng kanyang pamilya ang 7 pari ng baryo. Ang mga pari ay isa-isang dumating. Sanay na sila sa paggamot ng mga gaib na kaguluhan. Sanay na sila sa pagdinig ng mga reklamo ng mga residente tungkol sa masasamang panaginip, itim na anino, o barang na madali pa ring gamutin. Ngunit ibang ang gabing iyon. Pagpasok pa lamang nila sa bahay ni Ginang Nena, agad na lumamig ang hangin. Ang hangin na dati banayad ay lumakas na parang nagangalit. Ang ilaw ay lumabo pagkatapos ay lumiwanag pagkatapos ay lumabo muli na parang may naglalaro sa kuryente. At nang saglit na dumilim ang silid, nakita ng isa sa mga pari ang isang itim na anino na nakatayo sa sulok ng kwarto. Ang anino na iyon ay may anyong katawan ng tao, ngunit ang kanyang mga mata ay pula at nagliliyab. Ang anino na iyon ay nawala bago pa man makita ng ibang pari. Babala ba iyon o ilusyon lamang dahil sa kanilang pagod? Walang sagot. Ngunit hindi umatras ang mga pari. Umupo sila na nakapalibot kay Ginang Nena. Inilagay ang kanilang mga kamay sa kanyang dibdib at nagsimulang bumigkas ng 2 rupya. Ang mga banal na talata ay nagpatunog sa silid. Ang boses ng mga pari ay umalinggaw-ngaw. At nang lumakas pa ang mga talata na iyon, ang katawan ni Ginang Nena ay biglang nanginginig ng husto. Ang kanyang tiyan ay lumaki, ang kanyang mga mata ay umikot, ang kanyang boses ay naging paos at malalim. Hindi na boses ng tao, walang sinuman ang dapat manghimasok sa akin. Ang boses na iyon ay umalinggaw-ngaw na parang nagmula sa 2 magkaibang dimensyon. Hindi huminto ang mga pari. Sa halip ay pinalakas nila ang pagbigkas. Biglang, click. May gumalaw sa tiyan ni Ginang Nena na parang matalim na bagay. Pagkatapos ay click muli at muli at muli. Na parang may libu-libong pako na sumusubok lumabas. 7 pari ang idinikit ang kanilang mga palad ng mas mahigpit sa katawan ni Ginang Nena. Naramdaman nila ang matinding init na lumabas mula sa tiyan ng babae na iyon, init na hindi katulad ng init ng katawan ng tao, kundi init na parang nagmula sa ibang espasyo. Ibabalik ko ang barang na ito, bulong ng isa sa mga pari. Naglagay sila ng mangkok na may tubig dasal sa harap ni Ginang Nena. Ang pinakamatandang pari ay itinaas ang kanyang mga kamay, binugahan ang mga talata ng rupya, pagkatapos ay isinausaw ang isang maliit na sagradong kris sa tubig. Hindi namin kinukuha ang karapatan ni Numan, sabi niya sa nanginginig ngunit matatag na boses. Ibinalik lamang namin ang isang bagay na hindi pag-aari ng tao. Nang iwisik ang tubig sa tiyan ni Ginang Nena, isang malakas na tunog na parang may bumato sa dingding ang narinig. Ang katawan ni Ginang Nena ay tumalo ng 1 metro sa hangin, bago bumagsak ng malakas at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang mahaba at kalawangin na pako.
Tahimik ang silid, walang sinuman ang nangahas na huminga. Pagkatapos ay lumabas ang isa pang pako. Pagkatapos ay isa pa at isa pa hanggang sa mapuno ng pako ang mangkok ng tubig rukya. Ang barang ay inalis, itinapon, at sa espiritual na wika ay ibinalik sa nagpadala nito. Sino ang nagpadala? Iyon ang tanong na wala pang sagot. Ngunit tiyak na may nakakaalam sa baryo na iyon. Sa wakas, nailigtas ng mga pari si Ginang Nena. Ang kanyang katawan ay bumalik sa normal, ang kanyang paghinga ay matatag. Siya ay nawalan ng malay ngunit ligtas. Ngunit nang tumayo ang mga pari, hindi nila namalayan na sinimulan nila ang isang digmaan. Nilahat nila ang isang bagay na hindi nila karapatan. Kinuha nila ang barang na ipinadala ng isang tao na hindi mananahimik. Binuksan nila ang pinto na hindi dapat buksan. Ang gabing iyon matapos ang rukya at umuwi sila sa kani-kanilang bahay. Ang hangin ay napakalamig. Ang mga puno ay gumagalaw na parang nababagabag ang kalikasan. Ang mga aso ay tumatahol sa iisang direksyon patungo sa bahay ng kapitan ng baryo. At mula sa malayo ay nakita ang manipis na usok na umaakyat mula sa bakura ng bahay na iyon. Alam ba ng kapitan ng baryo kung ano ang nangyari? May inihahanda ba siya? Walang sinuman ang nangahas na magtanong. Ngunit ang kakilakilabot ay hindi pa nagsisimula. Ang gabing iyon ay babala pa lamang. Babala na may naghahanda ng kanilang kamatayan sa hindi kalayuan. Sa gabi matapos ang rukya, ang baryo San Miguel ay hindi talaga nakatulog. Ang mga residente ay nakaramdam ng hindi komportable. Na parang may nagmamasid mula sa mga anino. Ang mga kawayan sa likod ng bahay ay kumakaluskos na parang may naglalakad sa pagitan nito. Ang amoy ng insenso ay bahagyang naamoy kahit na walang nagsisiga. At sa bawat bahay ng mga pari, nagsimulang umasta ng kakaiba ang mga alagang hayop. Ang mga pusa ay umiiyak sa walang laman na dingding, ang mga manok ay tumitilaok hating gabi. Ang mga kambing ay biglang nagangalit sa kulungan. May gumagalaw sa hangin. Isang bagay na hindi nakikita ngunit naroroon. Isang bagay na naghihintay ng tamang oras. Ang pinakabatang pari nakakauwi lamang mula sa pagtuturo ng mga bata sa baryo ay nakatingin sa langit at nakaramdam ng pagkalamig ng balahibo. Ang kalangitan sa gabi ay mukhang normal. Ngunit ang mga bituin ay tila gumagalaw paatras na parang may madilim na anino ang lumilipad sa ibabaw nila. Tinanong niya ang sarili, babala ba iyon na bumalik ang barang? Nagalit ba sila sa isang mapanganib na tao? Nang dumating ang madaling araw, ang lahat ng pari ay nagreklamo ng panghihina. Ang ilan ay nagsuka, ang ilan ay hindi makatayo ng tuwid. At karamihan ay nakaranas ng masasamang panaginip na may parehong pattern. Nakita nila ang bahay ng kapitan ng baryo na nasusunog at may tumatawa sa loob. Ngunit walang sinuman ang nangahas na iugnay ang panaginip na iyon sa katotohanan. Walang sinuman ang nangahas na akusahan ang kapitan ng baryo nang walang ebidensya. Walang sinuman ang nangahas na magsalita ng anumang bagay na maaaring magdulot ng malaking kaguluhan. Ngunit naroon ang pagdududa. Nakatago, dahan-dahang lumalakad, naghihintay na sumabog. At kinabukasan ng gabi, lalong naging kakaiba ang sitwasyon. Ang amoy ng insenso ay kumalat mula sa bahay ng kapitan ng baryo, napakatindi na tumusok sa ilong ng mga residente. Ang manipis na puting usok ay nakita na lumalabas mula sa bentilasyon ng bahay na iyon. May tunog ng malakas na tilaok ng itim na manok. Kahit na ang ganitong uri ng manok ay hindi karaniwang tumitilaok sa gabi. Isang residente ang sumilip mula sa malayo at nakita ang kapitan ng baryo na nakatayo sa likod na bakuran. Hawak ang isang malaking mangkok na may 7 uri ng bulaklak at dugo ng manok. Pinikit niya ang kanyang mga mata, bumigkas ng isang bagay na hindi malinaw na marinig. Ngunit nakita ng residente na iyon ang isang nakakatakot na bagay. Ang anino ng kapitan ng baryo ay hindi sumusunod sa kanyang katawan. Ang anino na iyon ay gumagalaw ng mag-isa na parang buhay. Ang residente na iyon ay lumunok, nanginginig at nagtanong sa kanyang isip, bumalik ba ang barang na ibinalik ng mga pari? Ngunit ngayon ay mas malakas, mas madilim, mas nakamamatay. Kinabukasan, isa-isang nagsimulang magpakita ng kakaiba ang mga pari. Naramdaman nilang mabigat ang kanilang tiyan. Ang kanilang katawan ay nilalagnat at nakakita sila ng maliliit na pako sa kanilang panaginip. Ilusyon ba iyon dahil sa pagod o tanda ba na ang barang ay kumakapit sa kanilang katawan?
Ang lahat ng palatandaan ay tumuturo sa iisang bagay. Ang barang ay hindi nawala. Ang barang ay hindi naglaho. Ang barang ay naghahanap ng daan pabalik sa may-ari nito. At nang mahanap ng barang ang kanyang daan, hindi lamang ito bumalik ito na may dobleng lakas. Hanggang sa wakas, isa-isang natagpuan ang mga pari na patay sa pinakanakakatakot na paraan sa kasaysayan ng baryo. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay lumitaw pagkatapos. Kung ang barang ay bumalik sa mga pari, sino ang nagpadala nito at ano ang tunay na layunin? Ito ba ay paghihiganti lamang o bahagi ng isang bagay na mas malaki pa? Ang lahat ng mata ay sa wakas tumuon sa isang bahay, ang bahay ng kapitan ng baryo. Ang bahay na ngayon ay hindi na mukhang tirahan ng isang pinuno, kundi pugad ng kadiliman na naghihintay na mabuksan. Ang pagkamatay ng 7 pari sa loob ng maikling panahon ay nagpabago sa buong baryo San Miguel sa isang dagat ng luha at takot. Ang mga tao ay nagtipon sa maliit na silid kung saan inilagay ang mga bangkay. Ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit ng masyadong malapit. Ang trauma mula sa kanilang mga tiyan na sumabog at naglabas ng libu-libong pako ay nanatili pa rin sa isip ng mga residente. Ngunit sa gitna ng kaguluhan na iyon, may isang figura na mukhang kakaiba. Isang figura na tila tahimik, isang figura na ang mukha ay hindi nagpakita ng kaunting kalungkutan o pagkabigla. Ang kapitan ng baryo ay nakatayo sa gitna ng karamihan na naka-cross arms. Ang kanyang tingin ay blanko na parang ang nangyari kaninang umaga ay ordinaryong balita lamang. Ang mga residente ay nagtinginan sa kanya ng nalilito bilang isang pinuno. Hindi ba dapat ay nagpapakita siya ng kalungkutan? Hindi ba ang mga pari ay ang mga taong pinakaiginagalang niya? Hindi ba madalas silang magkasama sa mga pagpupulong? Bakit blanko ang kanyang mukha? Ilang ina ang magkahawak kamay. Kakaiba, hindi umiiyak ang kapitan ng baryo, bulong ng isa. Hindi lang iyan, sagot ng isa pang ina. Hindi man lang siya mukhang gulat. Samantala, sa labas ng bahay ampunan, may mga residente na nagsisimulang mag-ugnay ng mga kakaibang pangyayari na nakita nila sa nakaraang linggo. Ngunit hindi sila nangahas na magsalita ng malakas. Dahil sino ang mangangahas na akusahan ang kapitan ng baryo nang walang ebidensya? Sino ang mangangahas na harapin siya kung tama ang hinala? Ngunit mula sa maliliit na bulungan na iyon ay nagsimulang lumaki ang pagdududa. Pagdududa na hindi pa lumago sa paniniwala, ngunit nagsisimulang kumain sa isip ng sinumang nakakaalala ng maliliit na detalye na iyon. Ilang araw bago ang pagkamatay ng mga pari, nakita ang kapitan ng baryo na bumibili ng 7 uri ng bulaklak, itim na manok at insenso sa malaking dami. Nag-order pa nga siya ng mga bagay na iyon ng espesyal, hindi mula sa ordinaryong palengke, kundi mula sa isang mangangalakal na kilalang nagbebenta ng mga gamit sa ritual. Sa panahong iyon, akala ng mga residente ay magsasagawa ang kapitan ng baryo ng isang tradisyonal na kaganapan o ritual ng pagpapanumbalik ng baryo. Ngunit matapos mangyari ang trahedya, ang pagbili na iyon ay naging malaking tanong. Bakit kailangan ng kapitan ng baryo ng itim na manok? Bakit kailangan ng 7 uri ng bulaklak? Anong ritual ang ginagawa niya? May kinalaman ba ang mga bagay na iyon sa pagkamatay ng 7 pari? Isang binata na nagngangalang Berto ang nakalalaala ng isang bagay na nagpatindig ng balahibo sa kanyang katawan. Nakita niya minsan ang kapitan ng baryo na umuwi sa gabi na may dalang malaking itim na sako. Ang sako na iyon ay dahan-dahang gumagalaw na parang may buhay sa loob. Ngunit binaliwala iyon ni Berto noon, akala niya ay kakatapos lang ng kapitan ng baryo na magdala ng hayop. Ngunit ngayon ay nagtataka siya, ano ang nasa loob ng sako na iyon? Anong bagay ang gumagalaw pa sa hating gabi at bakit niya dinala sa bahay ng napakabilis? Gustong magsumbong ni Berto sa pulisya, ngunit natatakot din siya. Paano kung nagkakamali siya? Paano kung hindi inosente ang kapitan ng baryo at nag-aakusa lang siya ng walang basehan? Ngunit sa kabilang banda, paano kung tama siya at walang huminto sa kapitan ng baryo habang lumalaki ang pagdududa? Ang kapitan ng baryo ay nag-anunsyo na pangungunahan niya ang isang sama-samang dasal para sa kaligtasan ng baryo. Nakatayo siya sa harap ng mga residente na may kalmadong boses. Kailangan nating maging matyaga, anya. Ang pagkamatay ng mga pari ay isang pagsubok. Manalangin tayo na tanggapin ang kanilang mga kaluluwa. Ang mga salitang iyon ay tunog na tunay, ngunit ang tono ng kanyang boses ay tunog na mali, masyadong kalmado, masyadong patag,
masyadong hindi tao. Sa gitna ng karamihan, tila may madilim na aura na gumagalaw sa likod ng kapitan ng baryo. Ang mga residente na malapit sa kanya ay nagsabi na naamoy nila ang kakaibang amoy, amoy ng insenso na may halong dugo ng manok, ang parehong amoy na naamoy mula sa kanyang bahay noong mga nakaraang gabi. Nagtatago ba ang kapitan ng baryo ng isang bagay? Mas marami ba siyang alam kaysa sa sinasabi niya o ang kapitan ng baryo ay hindi naganap na tao? Nang magsimula ang dalawa, nakita ng ilang residente ang anino ng kapitan ng baryo na bumagsak sa sahig. Ngunit ang anino na iyon ay hindi gumalaw kasunod ng kanyang katawan. Ang anino na iyon ay gumagalaw ng mag-isa ng dahan-dahan na parang gumagapang palayo. Isang ina ang hysterical at nawala ng malay nang makita iyon. Ngunit mumiti lamang ng bahagya ang kapitan ng baryo. Isang ngiti na hindi ordinaryong ngiti ng tao. Ngiti mula sa isang tao na alam na ang katotohanan ay hindi pa nalalantad, na alam na walang sinuman ang makapagbubunyag ng kanyang tinatago. At sa ngiting iyon ay nakatago ang pinakanakakatakot na tanong. Kung ang kapitan ng baryo ay maaaring magmukhang kalmado matapos mamatay ang 7 pari, nangangahulugan ba iyon na inihanda na niya ang lahat? Kung gayon, ano ang susunod niyang inihahanda? Ang gabi matapos ang libing ng 7 pari, ang baryo San Miguel ay binalot ng napakakakaibang katahimikan. Walang tunog ng kuliglig, walang hayop na gumagala, hindi gumagalaw ang hangin, ang baryo ay parang nasa loob ng walang laman na espasyo. Na parang pinipigilan din ng kalikasan ang kanyang hininga. Sa gabing iyon, hindi nangahas ang mga residente na lumabas ng bahay. Ang mga ilaw ay pinatay, ang mga pinto ay mahigpit na nakakandado, ang katahimikan ay kumapit sa mga dingding ng bahay na parang malamig na hamog. Ngunit sa katahimikan na iyon nagsimulang dumating ang kakilakilabot. Sa bahay ng kapitan ng baryo ay nakita ang puting usok na sumasayaw na lumalabas mula sa mga siwang ng bubong. Ang usok na iyon ay may kakaibang galaw. Hindi ito umakyat sa langit, kundi lumutang pababa, na parang maihinahanap sa lupa. Ang amoy ng insenso ay muling lumabas, mas matalim kaysa dati, tumusok sa ilong ng sinumang umamoy. Isa sa mga residente, si Mang Simon, ay nakatira pinakamalapit sa bahay ng kapitan ng baryo. Hindi siya makatulog sa gabing iyon. Tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, naramdaman niya na may nagmamasid sa kanya. Ang kanyang mga tainga ay parang nakakarinig ng malabong boses. Mga bulong. Binuksan niya ng bahagya ang bintana at mula sa madilim na gabi, narinig niya ang kakaibang tunog mula sa bahay ng kapitan ng baryo. Hindi boses ng tao, hindi boses ng hayop. Ang tunog na iyon ay parang may nagbibigkas ng orasyon sa isang wikang hindi niya maintindihan. Sinabayan ng kaluskos na parang nagbabanggaan ang metal. Ano ang ginagawa ng kapitan ng baryo? Anong ritual ang nangyayari pa rin ngayong gabi? Nagpapadala ba siya ng bagong barang o tinatapos ang barang na sinimulan niya 1 linggo na ang nakakaraan? Bakit may gumagawa ng ritual matapos mamatay ang 7 tao ng malagim? Ang lahat ng tanong na iyon ay nagpabigat sa dibdib ni Mang Simon. Akala niya ay isasara na niya ang bintana nang biglang may itim na anino ang dumaan sa harap ng bahay ng kapitan ng baryo. Ang anino na iyon ay lumutang hindi lumakad. At ang mas nakakatakot pa, ang anino na iyon ay walang ulo. Ang anino na iyon ay huminto sa tapat ng bahay ni Mang Simon. Hindi gumalaw, hindi nag-ingay. Ngunit naramdaman niya ang malamig na aura na nagmumula sa anino na iyon. Isang aura na tumutusok sa buto, isang aura na nagpatayo ng buhok sa kanyang leg. Mabilis na isinara ni Mang Simon ang bintana at tumakbo sa kwarto. Paulit-ulit siyang nagdasal. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang takot. Ilang minuto pagkatapos, narinig ang tunog ng katok sa kanyang pinto. Mahina. Ngunit kakaiba ang ritmo. Ang katok na iyon ay hindi katulad ng kamay ng tao, mas parang mahabang kuko na kumakatok sa kahoy. Tok 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 tok. Hindi nangahas si Mang Simon na buksan ang pinto, ngunit hindi huminto ang tunog, bagkus ay lumakas pa. Biglang may narinig na boses ng babae na bumubulong mula sa likod ng pinto. Buksan, buksan ang pinto. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Ang boses na iyon ay hindi boses ng kanyang asawa, hindi boses ng kanyang kapitbahay. At nang makilala niya ang boses na iyon, namutla ang kanyang mukha. Iyon ang boses ng isa sa mga pari na namatay. Sumigaw si Mang Simon sa takot at bumagsak na nakaupo.
huminto ang katok na wala ang tunog. Ngunit nanatili ang malamig na hangin. Ano ang nangyayari sa baryo na ito? Bakit tila hindi mapakali ang mga kaluluwa ng mga pari? Sinusubukan ba nilang babalaan ang mga residente o gawa ba ito ng barang ng kapitan ng baryo na hindi pa tapos gumana? Samantala, sa bahay ng kapitan ng baryo, lalong lumakas ang boses ng orasyon. Nakita siyang nakaupo sa gitna ng bilog ng 7 uri ng bulaklak, hawak ang isang itim na manok na napatay na. Ang dugo ng manok ay ipinapatak niya sa isang metal na mangkok na may maliliit na pako. Ngumiti siya habang dahan-dahang sinasabi, sinubukan nilang ibalik ang barang ko, ngunit palagi kong kayang bawiin ang akin. Pinikit niya ang kanyang mga mata, bumigkas ng orasyon, at sa labas ng kanyang bahay, ay libu-libong maliliit na pako ang nagsimulang lumabas mula sa lupa, gumagalaw ng mag-isa patungo sa kanyang pinto. Na parang naghihintay ng bagong utos. Ang orasyon na iyon ba ay naglalayong magpadala ng bagong barang o ang kapitan ng baryo ay tumatawag ng isang bagay na mas madilim pa sa barang na iyon? Walang sagot. Ang malinaw ay ang gabing iyon, opisyal na nawala ng kapayapaan ang baryo San Miguel at naramdaman ng lahat ng residente ang isang bagay na ito ay hindi pa tapos. Ang pagkamatay ng 7 pari ay hindi katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas nakakatakot pa. Madaling araw noon, nababalot pa rin ng makapal na hamog ang baryo San Miguel nang yumanig ang sigaw mula sa bahay ng unang pari. Sigaw ng isang babae, ang asawa ng pari, na ang boses ay tila nagmula sa takot na hindi kayang tiisin ng tao. Nagtakbuhan ang mga residente patungo sa bahay na iyon. Kahit na nanginginig ang kanilang mga paa dahil sa nakaraang trahedya na bumabagabag pa rin sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kakaiba. Ang kapaligiran ay mas mabigat, mas madilim, mas nakakapanliit. Na parang ayaw din ng hangin na maging saksi. Nang buksan ang pinto ng bahay, agad na tinakpan ng mga residente ang kanilang mga bibig upang pigilin ang sigaw. Nakahandusay ang pari sa sahig ng sala. Matigas ang kanyang katawan, nakabukas ang kanyang mga mata, namaga ang kanyang tiyan na parang naglalaman ng bagay na hindi dapat nasa loob ng katawan ng tao. Ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi ang tiyan na iyon, hindi ang mukha na iyon, kundi ang anino. Ang unang nakasaksi. Isang binata na nagngangalang Dante ay nakakita ng isang bagay na ngayon ay bumabagabag sa kanyang isip gabi-gabi. Nang sumulyap siya sa sulok ng silid, nakita niya ang anino ng isang tao na nakatayo doon. Ngunit walang tao. Ang anino na iyon ay nakatayo ng tuwid sa dingding. Na parang ang may-ari nito ay nakatayo sa tapat ng ilaw kahit na madilim ang silid. At walang sinuman ang nasa puntong dapat lumikha ng anino na iyon. At ang mas nakakatakot pa, ang anino na iyon ay nakatitig kay Dante. Hindi may paliwanag ni Dante kung paano niya nalaman na ang anino na iyon ay nakatitig sa kanya. Dahil ang anino na iyon ay walang mata. Ngunit naramdaman niya ang matalim na sensasyon na tumusok sa kanyang dibdib. Na parang may nagmamasid sa kanyang buhay, naghuhusga, pumipili ng susunod na hakbang. Nang umatras siya ng isang hakbang, ang anino na iyon ay gumalaw ng isang hakbang pasulong. Walang tunog. Walang hininga, tanging banayad na galaw na lumalampas sa luhika ng tao. Sumigaw si Dante at agad na tumakbo palabas. Ngunit bago siya lumabas ng bahay na iyon, malinaw niyang nakita ang isang bagay na bumabagabag sa kanyang isip. Hindi lamang gumalaw ang anino na iyon. Sinunod ng anino na iyon ang paggalaw ng namamagang tiyan ng pari. Na parang ang anino na iyon ay nakatali sa isang bagay na buhay sa loob ng katawan ng pari. Ano iyon? Ang entidad na nabubuhay sa barang. Ang anino na iyon ba ay isang nilalang na ipinadala? O ito ba ang anyo ng mangkukulam na nagmamasid sa pagkamatay ng kanyang biktima? Nang pumasok ang mga residente at tumulong sa paglipat ng bangkay, nanginginig ng husto ang tiyan ng pari. Bago pa man sila umatras, sumabog ang tiyan na iyon sa isang tunog na hindi kailanman malilimutan ng sinumang nakarinig. Libu-libong pako ang lumabas, tumalbog na parang bugso ng metal mula sa impyerno. Sumigaw ang mga tao, ang ilan ay natumba, ang ilan ay lumuhod habang umiiyak. Ngunit may isang maliit na detalye na nagpatakot sa lahat, saglit matapos sumabog ang tiyan. Ang anino na kanina ay nakikita sa dingding ay dahan-dahang nawala pagkatapos ay naglaho. Na parang tapos na ang kanyang gawain at lumitaw ang pinakamalaking tanong. Babalik pa ba ang anino na iyon para sa iba pang 6 na pari?
Kung ang anino na iyon ay hindi lamang isang kababalaghan, mayroon ba itong amo? At kung mayroon itong amo, sino ang nagbigay ng utos? Ilang oras lamang matapos matuklasan ang unang pari, sumunod ang balita ng pagkamatay ng pangalawang pari. Sa pagkakataong ito, hindi na nga nangahas ang mga residente na pumasok sa bahay. Nakatayo lang sila mula sa malayo at naghihintay ng mangyayari. At tama nga, nang bumukas ang pinto ng bahay ng pangalawang pari dahil sa hangin, agad na sumabog ang tiyan ng pari at naglabas ng mga pako sa bakuran ng bahay. Nagtakbuhan ang mga residente habang sumisigaw. Nagsimula silang maniwala na hindi tao ang kanilang kinakaharap. Ang pangatlong trahedya ay nangyari bago pa man lubusang sumikat ang araw. Ang pangatlong pari ay natagpuan na nakayukod na parang nagdarasal. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na tulad ng katawan ng tao. Matigas ang kanyang likod, tila kumupas ang kanyang mukha, at gumagalaw ang kanyang tiyan, bago sa wakas ay sumabog tulad ng dalawang pari bago niya. Nang matuklasan ang pang-apat, pang-lima, at pang-anim na pari, hindi na mapaghiwalay ng mga residente kung nabubuhay sila sa katotohanan o bangungot. Lahat ay namatay sa parehong paraan. Lahat ng tiyan ay sumabog, lahat ay naglabas ng mga pako. Ngunit may isang maliit na detalye na lalong nagpatakot sa mga residente. Sa bawat bahay ng pari na namatay, palaging may parehong tanda. Matinding amoy ng insenso, bakas ng paa ng itim na manok, at isang maliit na bilog na pako na maayos na nakaayos sa sahig. Sino ang nag-ayos ng mga pako na iyon? Paano nangyari na ang mga pako na iyon ay nakabuo ng bilog ng perpekto nang walang hinahawakan ng tao? Babala ba iyon ng ritual o babala para sa ibang residente? Nang namatay ang pangpitong pari, ang Barrio San Miguel ay tila nawalan ng kalahati ng kanyang kaluluwa. Lahat ng residente ay nagtipon sa plaza na takot, nalilito kung ano ang gagawin. May sumigaw na kailangan itong iulat sa pulisya. Ngunit kahit ang pulisya ay hindi handang harapin ang ganitong uri ng pangyayari. Sa gitna ng kaguluhan na iyon, isang matandang residente ang biglang sumigaw habang umiiyak. Alam kong barang ito sa 7 antas. Ito ay barang na binalikan. Bumalik ito sa may-ari nito. Agad na tumahimik ang mga residente. Barang na binalikan. Ano ang ibig sabihin nito ayon sa matandang residente? Sa itim na mundo, may isang uri ng barang na pinakamapanganib. Barang na kung ibabalik ay hindi basta-basta babalik sa nagpadala nito. Babalik ang barang na iyon na may dobleng lakas, naghahanap ng pinakamaikling daan upang sirain ang sinumang humahadlang dito. At kung totoo na ang barang na iyon ay ibinalik ng mga pari nang sila ay nagrukya, kay Ginang Nena, kung gayon ang barang na iyon ay bumalik at hinahanap ang may-ari nito. Ngunit bakit ang mga pari ang tinamaan? Bakit hindi mismo ang nagpadala? Nangangahulugan ba iyon na ang nagpadala ay isang taong napakalakas, mas malakas kaysa sa kaalaman ng mga pari? Nagsimulang lumabas ang mga tanong. Sino ang nagpadala ng barang na iyon? Isang tao ba siya sa baryo na ito? Isang tao ba siya na malapit sa mga pari o mas nakakatakot pa? Isang tao ba siya na kanilang iginagalang ng walang pagdududa? Ang lahat ng mata ay nagsimulang tumuon sa isang figura. Ang figura na palaging nasa harapan kapag nagtitipon ang mga residente. Ang figura na mukhang masyadong kalmado nang mamatay ang 7 pari. Ang figura na ang bahay ay puno ng amoy ng insenso, itim na manok at 7 uri ng bulaklak, ang kapitan ng baryo. At sa gabing iyon nang makita ng mga residente ang usok na lumalabas mula sa bahay ng kapitan ng baryo, alam nilang hindi pa tapos ang pangyayari. Nagsisimula pa lamang ang kakilakilabot na ito. Matapos yumanig ang pagkamatay ng 7 pari sa maliit na baryo, ang takot ay hindi na lamang isang pakiramdam. Ito ay naging hangin, kumapit sa mga dingding ng bahay, sumisingit sa hininga ng mga taong sumusubok matulog. Walang residente ang nangahas na pumikit ng higit sa ilang segundo. At sa gitna ng takot na iyon, nagsimulang lumabas ang mahihinang usapan. Maliliit na usapan na sa simula ay itinuring na baliwala. Usapan na unti-unting naging malaking pagdududa. Nagsimula ang lahat sa isang ina na nakalalaala ng isang bagay na nakita niya 1 linggo bago iyon. Nakita ko ang kapitan ng baryo na bumibili ng 7 uri ng bulaklak, ngunit sabi niya ay para sa pasasalamat ng baryo, dahan-dahan niyang sinabi. Agad na sumagot ang isang matandang lalaki. Ngunit ang 7 uri ng bulaklak ay ginagamit para sa tiyak na ritual.
hindi para sa pasasalamat. Isang binata ang nanginginig ng maalala ang kakaibang sandali. Nakita ko ang itim na manok na dinala sa bahay ng kapitan ng baryo madaling araw. Malakas na tumilaok ang manok pagkatapos ay biglang tumahimik na parang kinatay. Ang dugo ng mga residente ay tila huminto sa pagdaloy, itim na manok, 7 uri ng bulaklak, insenso na matalim ang amoy. Hindi iyon lahat kagamitan para sa pasasalamat. Ang lahat ng iyon ay sangkap para sa mataas na antas ng ritual ng barang. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang kwento na lalong nagpatindi ng takot. Isang boses ng babae na umiiyak mula sa loob ng bahay ng kapitan ng baryo sa parehong gabi ng pagkamatay ng unang pari. Sino ang babae na iyon? Bakit siya umiiyak? Biktima ba siya o bahagi ng ritual? Walang sagot, ngunit isang katotohanan ang hindi maikakaila. Nangyari ang lahat ng kakaibang pangyayari na iyon bago o eksakto. Nang mamatay ang 7 pari, isang binatilyo ang sa wakas ay naglakas loob na sabihin ang isang bagay na itinago niya. Nakita ko ang kapitan ng baryo na nagdadala ng malaking itim na sako sa ilog. Gumagalaw ang sako. Akala ko kambing. Ang mga residenteng nakarinig ay agad na namutla. Kung kambing iyon, bakit kailangan itapon ng lihim sa ilog? Kung hayop iyon, bakit walang tunog? O mas nakakatakot pa kung hindi iyon hayop? Kung gayon, ano? Ang lahat ng ulo ay lumingon sa bahay ng kapitan ng baryo. Isang malaking bahay na ngayon ay mukhang mas madilim kaysa dati. Basang-basa ang bubong na parang bagong buhusan ng isang bagay. Ngunit hindi umulan. Mahigpit na nakasarado ang mga bintana. Ang manipis na puting usok ay kung minsan ay lumalabas mula sa siwang sa ilalim ng pinto. Hindi na bahay ang bahay na iyon. Ang bahay na iyon ay parang pugad na nagtatago ng nakakatakot na sagot. Ngunit sino ang mga ngahas na suriin? Alam ng mga residente na ang kapitan ng baryo ay iginagalang, kinatatakutan at may posisyon. Hindi basta-basta ang sinumang makapag-aakusa sa kanyang pinuno ng isang bagay na ganito kalupit. Ngunit lalong lumabas ang maliliit na ebidensya. Lalo itong mahirap baliwalain para sa lipunan. Lalo na ng isang maliit na bata ang inosenteng nagsabi, nakita ko ang anino ng kapitan ng baryo na napakahaba sa gabing iyon, ngunit hindi naman mahaba ang tao. Bakit kaya? Nagkatinginan ang mga residente. Ang tanong na iyon ay nagpatayo ng balahibo sa lahat. Bakit ang anino ng isang tao ay mas buhay kaysa sa tao? Liwanag lang ba iyon? O ibang bagay ang gumagamit ng anino ng kapitan ng baryo bilang lalagyan? Sa gabing iyon, ang takot ay naging galit. Ang galit ay naging tapang. Ang tapang ay naging desisyon. Ang desisyon na kailangan suriin ang bahay ng kapitan ng baryo. Ngunit alam ng mga residente ang isang bagay. Kung nagkakamali sila, maaari silang lahat mamatay. Kung tama sila, maaari nilang buksan ang pinto patungo sa katotohanan na hindi nila handang harapin. Sa gitna ng takot na iyon, isang tanong ang bumabagabag sa puso ng lahat ng residente. Kung ang kapitan ng baryo nga ang may kagagawan, paano niya nagawa ang ganitong kalaking barang? At sino ang kanyang guro? Ang tanong na iyon ay kumalat, lumaki, at sa wakas ay nagdulot ng malaking paggalaw na hindi kailanman nangyari sa baryo na iyon. Hapon iyon, biglang tumahimik ang baryo. Walang batang naglalaro, walang ama na nagtatrabaho sa bukid. Lahat ay nagtipon sa balain ng baryo na may tensyon sa mukha. Hinarap nila ang taong naging pinagmulan ng kanilang sariling takot, ang kapitan ng baryo. Nakaupo siya sa malaking upuan na may bahagyang ngiti. Na parang hindi niya napansin ang bagyo ng pagdududa na papunta sa kanya. Sa gitna ng karamihan, isang residente na kilalang matapang, si Mang Ben, ay biglang tumayo. Nanginginig ang kanyang boses ng magsalita. May gusto akong itanong, kapitan. Itinaas ng kapitan ng baryo ang kanyang kilay, tinitigan si Mang Ben na parang tinitigan ang isang maliit na insekto. Tanong lang. Lumunok si Mang Ben. Totoo ba na isang linggo bago ang insidente ay bumili kayo ng 7 uri ng bulaklak, insenso, at itim na manok? Agad na huminga ng malalim ang mga residente. Lumamig ang kapaligiran. Walang gumalaw. Ngunit mumiti ang kapitan ng baryo. Iyon ay para sa ritual ng paglilinis ng baryo. Inaakusahan mo ako ng kung ano-ano. Ang boses na iyon ay kalmado. Masyadong kalmado.
Parang boses ng isang taong wala nang pakialam kung naniniwala ang mga tao o hindi. Ngunit hindi huminto si Mang Ben. Nakita ko mismo, Kapitan. Itinapon ninyo ang gumagalaw na itim na sako sa ilog. Agad na nagbago ang mukha ng kapitan ng baryo. Nawala ang ngiti na iyon, tumalim ang mga mata na iyon, at tila may madilim na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan. Nagkagalaw-galaw ang karamihan. Nagtago ang mga bata sa likod ng kanilang mga ina. Sa wakas, tumayo ang kapitan ng baryo. Dahan-dahan ang kanyang galaw ngunit nagbabanta. Sigurado ka ba na gusto mong magsalita ng ganyan, Ben? Ang tono ng kanyang boses ay hindi ordinaryong tono ng tao. May umalingaw sa likod nito. Itinaas ni Mang Ben ang kanyang dibdib. Gusto ko lang malaman kung ano ang nasa loob ng sako na iyon at bakit ninyo itinapon sa ilog. Tumawa ang kapitan ng baryo. Maikli, malamig at hindi makatwirang tawa. Hindi mo kakayanin ang sagot. Ang pangungusap na iyon ay nagpatindig ng balahibo sa lahat. Kung inosente nga ang kapitan ng baryo. Bakit siya nagsalita ng ganyan? Kung totoo at taos-puso siya, bakit hindi niya linawin? Bakit niya binigyan ng sagot na lalong nagpakumbinsi sa lahat ng residente na may itinatago siya? Biglang humangin ng malakas mula sa hindi malinaw na direksyon. Umikot ang mga dahon sa lupa na parang hinihila ng hindi nakikitang puwersa. Yumanig ang pinto ng balay ng baryo, kumukutitap ang mga ilaw. Ilang residente ang sumigaw, umiiyak ang mga bata. Ang kalikasan ay tila tumutugon sa galit ng isang tao o isang bagay. Humakbang pasulong ang kapitan ng baryo, lumapit kay Mang Ben. Ang kanyang mga hakbang ay hindi tulad ng hakbang ng tao, walang tunog ng yapak, na parang hindi siya lumalapat sa lupa. Gusto mong malaman kung ano ang nasa loob ng sako na iyon? Bulong niya. Tumango si Mang Ben kahit na nanginginig ng husto ang kanyang mga tuhod, lumapit ang kapitan ng baryo sa kanyang tainga at bumulong. Iyan ang laman ng barang na ibinalik nila. Sumigaw si Mang Ben at umatras, bumangga sa mesa. Nagtakbuhan ang mga residente patungo sa pinto, ngunit hinampas iyon ng malakas na hangin at isinara muli. Ang kapaligiran sa balai ng baryo ay naging kaguluhan. Naglipa na ang mga dasal mula sa bibig ng mga residente. Lahat ay nagyakapan. Samantala, nakatayo ang kapitan ng baryo sa gitna ng silid na parang sentro ng bagyo. Pagkatapos, nang hindi inaasahan, nawalan ng ilaw, dumilim ang balai ng baryo. At sa kadiliman na iyon, may narinig ang mga residente. Tunog ng pako na bumabagsak sa sahig. Isa, dalawa, pagkatapos ay daan-daan. Na parang libo-libong pako ang lumulutang sa hangin at naghahanap ng kanilang daan. Nang bumalik ang ilaw, wala na ang kapitan ng baryo sa kanyang lugar. Siya ay nawala. Ngunit may naiwan sa sahig ng balai ng baryo. Isang bilog ng pako na maayos na nakaayos na parang tanda mula sa isang taong gustong ipakita na alam niya na nagsimula sila ng maliit na paghihimagsi. Lumitaw ang pinakanakakatakot na tanong. Kakatapos lang ba ng mga residente na galitin ang isang tao na ang kakayahan ay higit pa sa limitasyon ng tao? At kung ang kapitan ng baryo ay isang mangkukulam, sino ang guro na nagbigay sa kanya ng ganitong kalaking kaalaman? Matapos ang insidente sa balai ng baryo, ang tapang ng mga residente ay nagbago mula sa takot tungo sa naglalagablab na galit. Nabatid ng lahat na masyado silang matagal na tahimik. Masyado silang matagal na nagpapakumbaba sa isang tao na, sa totoo lang, ay nagtatago ng kadiliman na mas matindi pa sa gabing walang bituin. Nang gabing iyon, bandang 9:00 ng gabi, nagtipon ang mga residente sa harap ng bahay ng kapitan ng baryo. Ang ilan ay may dalang sulo, ang iba naman ay may dalang parang at kawayan. Ang pulis ng baryo na sa simula ay nag-alinlangan ay sa wakas ay tumayo kasama nila dahil kahit ang pulis ay hindi makatiis na makita ang mga kakilakilabot na pangyayari na bumagsak sa baryo na iyon. Mukhang madilim ang bahay ng kapitan ng baryo. Walang ilaw na nakasindi, walang tunog mula sa loob. Ngunit iyon mismo ang lalong nagpapaduda sa lahat. Ang bahay na iyon ay parang isang mabangis na hayop na nakapikit ang mata at naghihintay ng biktima na pumasok sa kanyang bibig. Nang mas lumapit ang mga residente, biglang narinig ang tunog na parang nagbabanggaan ang metal mula sa loob ng bahay. Click, click, click. Ang tunog na iyon ay banayad, ngunit nakakasakit sa tainga. Ang parehong tunog na parang gumagana ang barang sa katawan ng mga pari.
Ilang residente ang agad na umatras. Ang tunog na iyon ay hindi boses ng tao, ibang bagay ang tunog na iyon. Ngunit humakbang pasulong si Mang Ben habang lumulunok. Kailangan nating tapusin ito bago pa may isa pang biktima. At sa sandaling iyon din, sinira ang pinto ng bahay ng kapitan ng baryo. Napakalamig ng bahay. Ang hangin sa loob ay parang hangin na nakulong sa loob ng daan-daang taon. Ang amoy ng insenso na may halong dugo ng manok ay masangsang. Ang liwanag mula sa mga sulo ay sumasayaw sa dingding. At sa pagmuni-muni ng apoy na iyon, nakita ng mga residente ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanilang puso. Sa pangunahing silid, ang sahig ay puno ng mga bilog. Maayos na nakaayos ang mga pako. Kumikinang ang mga pako na parang bagong linisan. At sa gitna ng bilog na iyon ay may mga effigy na kahawig ng 7 pari na namatay na may mga pako na nakabaon sa bawat bahagi ng katawan ng effigy. Sa dingding ay may mga kakaibang larawan. Mga simbolo na hindi pa nila nakita. Mga simbolo na tila buhay na gumagalaw na parang humihinga. Mga simbolo na hindi dapat hawakan dahil sinumang lumapit ay nakaramdam ng malamig na hangin na tumusok sa buto. Sa tabi ng mesa ay may maliliit na bote na naglalaman ng itim na makapal na likido. Likido na kapag ibinuhos sa sahig ay agad na naglalabas ng usok. Langis ba iyon, gamot, o isang bagay na ginagamit upang magpadala ng barang? Lalong pumasok ang mga residente sa bahay at nakatuklas ng mas maraming ebidensya. Itim na manok na napatay na, 7 uri ng bulaklak na nakakalat, insenso na nakasindi pa rin. Kahit na ang bahay ay mukhang walang tao sa loob ng ilang oras, maliit na kris na ang dulo ay nababalutan pa rin ng sariwang dugo. Lumitaw ang malaking tanong, nasaan ang kapitan ng baryo? Bakit niya iniwan ang kanyang bahay sa ganitong kalagayan? At bakit sariwa pa ang dugo sa kris na parang bagong gamit? Biglang sumigaw ang isa sa mga residente. Sa ilalim ng malaking mesa ay may itim na sako, ang sako na nakita ni Berto. Ang sako na iyon ay ngayon ay bahagyang nakabukas at may gumagalaw sa loob. Dahan-dahang lumapit si Mang Ben sa sako na iyon. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ng mas malaki ang sako at umatras siya habang sumisigaw sa takot. Sa loob ng sako ay may dose-dosenang mahahabang pako na gumagalaw ng mag-isa, umiikot-ikot na parang buhay, hindi hinahawakan ni Numan, ngunit gumagalaw na parang maliliit na nilalang na nababagabag. Paano nabubuhay ang pako? Ano ang kumukontrol sa kanila? Bahagi ba ito ng ritual? Ang bahay ng kapitan ng baryo ay ngayon ay hindi na lamang bahay. Ang bahay na iyon ay isang madilim na laboratorio. Isang base ng nakamamatay na ritual at patunay na ang kapitan ng baryo ay hindi lamang ordinaryong mangkukulam. Nag-aral siya ng mataas na antas ng itim na mahika na hindi pa nakita ng mga pari. Ngunit isang bagay pa rin ang hindi natagpuan. Ang kapitan ng baryo. Saan siya nagpunta? Bakit siya tumakas? At naghahanda ba siya ng paghihiganti? Nang nagsimulang maghanap ang mga residente sa ibang silid, narinig ang malakas na tunog mula sa likod na silid. Nakalock ang pinto ng silid na iyon, ngunit may kumakatok mula sa loob. Tok 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 tok. Ang ritmo ng katok na kilala nila. Ang ritmo ng katok ng barang. Sino ang nasa loob ng silid na iyon? Ang kapitan ba ng baryo o isang bagay na mas nakakatakot pa? Nagtipon ang mga pulis at residente sa harap ng nakalock na pinto ng silid. Ang tunog ng katok ay patuloy na umuulit. May ritmo na nagdudulot ng malamig na sensasyon sa batok. Walang nangahas na magbukas. Alam nilang may naghihintay sa likod ng pinto na iyon. Isang bagay na masyado ng matagal na gumagala nang hindi nakikita. Ngunit ang pagpapaliban ay lalo lamang magpapalaki ng panganib. Sa wakas, 3 pulis ang sumulong at sinipa ang pinto ng buong lakas. Crack! Bumukas ang pinto at sabay-sabay na sumigaw ang mga residente. Sa loob ng silid na iyon, nakaupo ang kapitan ng baryo nang naka-cross-legged sa gitna ng silid. Nakapikit ang kanyang mga mata. Nagbibigkas ang kanyang bibig ng orasyon na hindi kilala. At ang pinaka-nakakatakot, ang kanyang katawan ay hindi lumalapat sa sahig. Lumulutang siya ng 5 sentimetro sa hangin. Nang tinitigan ng mga residente ang tanawid na iyon, binuksan ng kapitan ng baryo ang kanyang mga mata. Ang mga mata na iyon ay hindi na mata ng tao, puti ng lubusan ng walang pupil. Ngumiti siya. Alam ko nang darating kayo.
Ang boses na iyon ay malalim, paos at umalingaw-ngaw. Nanginginig si Mang Ben. Ngunit nagtanong siya, bakit mo ginawa ito? Bakit ang mga pari ang kailangang mamatay? Ano ang kasalanan nila sa iyo? Huminga ng malalim ang kapitan ng baryo na parang abala siya sa tanong na iyon. Hinarangan nila ang daan ko. Itinapon nila ang barang ko. Sira nila ang ritual ko. Kumuha siya ng maliit na bote na may itim na likido at itinaas iyon. Hindi ninyo alam kung ano ito, hindi ba? Hindi ninyo alam kung anong kapangyarihan ang tinatawag ko. Ang mga salitang iyon ay nagpaputla sa lahat ng residente. Ano ang tinatawag niya? Mga nilalang, kaluluwa, demonyo, o isang bagay na hindi dapat banggitin ang pangalan. Dahan-dahang nagpatuloy ang kapitan ng baryo, ngunit matalim. Hindi ko nilayon na patayin sila. Sa simula, nagpadala lamang ako ng kaunting babala. Ngunit nang ibinalik nila ang barang ko, napilitan akong tapusin ang sinimulan nila. Tumawa siya ng maikli. Akala ninyo maaaring itapon lang ang barang. Akala ninyo maaaring pigilan ng dalawa ang isang bagay na binuo ko sa loob ng maraming taon. Tumayo ang kapitan ng baryo na lumutang ng mas mataas. Sinuwerte nila ang barang ko. Ibinalik nila iyon sa akin. Ngunit ibinalik ko ang barang na iyon sa kanila. 7 beses ang lakas. Umatras ang mga residente sa takot. At alam ninyo kung ano ang pinakanakakatawa? Umisi ang kapitan ng baryo. Hindi alam ng mga pari na ang barang na iyon ay hindi pala para sa kanila. Tahimik ang lahat ng residente. Kung ang barang na iyon ay hindi para sa mga pari, kung gayon para kanino? Sino ang tunay na target? Bakit ang 7 pari ang naging biktima? Mayroon ba sa baryo na iyon ang pangunahing target? Tinitigan ng kapitan ng baryo ang lahat ng residente. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kasiyahan. Isang tao ang target ko. Isa. Ngunit hinarangan nila ako. Sino ang isang taong iyon? Bakit siya naging target ng nakamamatay na barang? Hindi binigyan ng kapitan ng baryo ng pagkakataon ang sinuman na magtanong. Pinikit niya muli ang kanyang mga mata. Nanginginig ang hangin. Daan-daang pako mula sa ibang silid ang nagsimulang gumalaw na lumulutang patungo sa silid na iyon. Lahat ng residente ay sumigaw at tumakbo palabas ng bahay. At sa gitna ng kaguluhan na iyon, isang huling pangungusap ng kapitan ng baryo ang umalingaw-ngao sa isip ng lahat. Hindi pa ito tapos, hindi pa talaga. Naglipa na ang mga residente palabas ng bahay ng kapitan ng baryo nang magsimulang lumipad ang daan-daang pako na parang kawan ng gutom na bubuyog na bakal. Mga sigaw, dasal, at yapak ang nagsama-sama na nagpabago sa maliit na baryo na iyon sa isang dagat ng takot. Ngunit sa gitna ng takot na bumabalot sa kanila, isang katotohanan ang nagsimulang lumabas. Hindi pa nailalabas ng kapitan ng baryo ang lahat ng kanyang kakayahan at mas nakakatakot pa, nagsisimula pa lamang siya. Nang lumabas ang mga residente ng bahay, sumunod ang tunog ng metal mula sa likod. Ang mga pako ay hindi lamang lumulutang, kundi gumagalaw na bumubuo ng pattern na parang maisariling utak at kalooban. Kinokontrol ba ang mga pako na iyon ng kakaibang kapangyarihan? Mga multo ba iyon na sumasakay sa bakal? O bahagi iyon ng isang malaking ritual na hindi pa tapos? Si Mang Ben na ngayon ay naging parang pinuno ng mga residente ay lumingon sa likod at nakita ang isang bagay na nagpatigil sa daloy ng kanyang dugo. Sa pintuan ng bahay, dahan-dahang lumulutang ang kapitan ng baryo. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng puyo ng pako. Ang kanyang mga mata ay puti pa rin. Ang kanyang bibig ay gumagalaw ng walang tunog na bumibigkas ng isang bagay na hindi maintindihan ng tao. Pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses, "Huwag kang tumakas, hindi pa tapos ang ritual ko. Kailangan ko lang ng isa pang tao." Isa pang tao? Sino? Para saan? Ano ang koneksyon nito sa 7 pari na patay na? Ang tanong na iyon ay nagpatindi sa isip ng mga residente. Ngunit bago pa man makapagtanong ang sinuman, itinaas ng kapitan ng baryo ang kanyang mga kamay. Lumipad ang mga pako sa lahat ng direksyon. Agad na binaril ng pulisya sa hangin upang takutin. Ngunit ang mga bala ay lumihis. Na parang may hindi nakikitang pader na humahadlang. Paano nangyari na lumihis ang mga bala? Anong uri ng itim na mahika ang kanilang kinakaharap? Sumigaw si Mang Ben na tumakbo sa balain ng baryo.
Iyon ang sagradong lugar para sa barang. Lahat ng residente ay tumakbo patungo sa balai ng baryo, ang lugar na madalas ginagamit para sa pagpupulong at sama-samang dasal. Sa paniniwala ng ilang residente, ang ganitong uri ng lugar ay may espiritual na proteksyon. Ngunit sapat ba iyon upang protektahan sila mula sa isang mangkukulam na may mataas na antas tulad ng kapitan ng baryo? Nang dumating sila sa balai ng baryo, isinara ang pinto at itinambak ang mga mesa at bangko bilang hadlang. Ngunit alam nila na kung talagang gustong pumasok ng kapitan ng baryo, walang hadlang na gawa ng tao ang makakapigil sa kanya. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng katok. Tok 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 tok. Ang tunog na iyon ay kapareho ng tunog ng katok ng pako sa bahay ng kapitan ng baryo. Tunog ng barang. Ngunit hindi nangahas ang mga residente na buksan ang pinto. Naghintay sila. Nagdasal sila. Niyakap nila ang kanilang pamilya at biglang huminto ang tunog ng katok. Katahimikan ang bumalot sa balai ng baryo. Katahimikan na mas nakakatakot kaysa anumang tunog. Ilang minuto pagkatapos, narinig ang sigaw mula sa labas. Siya ay tumakas. Ang kapitan ng baryo ay tumakas patungo sa kagubatan. Nagulat ang mga residente. Bakit siya tumakas? Nabigo ba ang kanyang ritual o may hinahabol siya? Agad na tumakbo si Mang Ben at ilang pulis upang sundan ang bakas na iyon, dala ang sulo at ang nalalabing tapang nila. Naglakad sila sa madilim na kagubatan, puno ng malalaking puno na ang ugat ay nakasabit na parang higanting kamay. Sa gitna ng kagubatan, nakatuklas sila ng isang bagay, bakas ng bilog na ritual, lupa na nasunog, at isang puting tela, tela ng isa sa mga pari. Nilalayan ba ng kapitan ng baryo na tapusin ang ritual dito o tumatawag siya ng isang bagay? Biglang narinig ang tunog ng tawanan malalim sa kagubatan. Tawanan na hindi mula sa tao. Tawanan na parang nagmumula sa tiyan ng lupa. Tawanan ba iyon ng kapitan ng baryo o tawanan iyon ng nilalang na kanyang tinawag? Lalong dumilim ang kapaligiran sa kagubatan, hindi humangin at naramdaman na mabigat ang hangin. Pinayuhan ng pulisya na bumalik. Ngunit sinabi ni Mang Ben, kung pababayaan natin siya, bukas ay maaaring may isa pang biktima. Hindi tayo dapat umatras. Ang pinakamalaking tanong ay ngayon ay nakasabit sa isip ng lahat. Kung mahuli nila ang kapitan ng baryo, matatapos ba ang lahat ng ito? O may naghihintay na mas malakas na bagay sa likod ng ritual na ito? Nagpatuloy ang paghahanap sa kagubatan hanggang sa matuklasan nila ang isang lumang kubo na halos gumuho na natabunan ng mga damo. Malinaw na hindi ordinaryong tirahan ang kubo na iyon. Ang amoy nito ay katulad ng sa bahay ng kapitan ng baryo, insenso, dugo ng manok at isang bagay na mas bulok. Isang bagay na nagmula sa ibang mundo. Dahan-dahang kumatok ang pulisya. Walang sagot. Sinipa ni Mang Ben ang pinto at ang tanawin sa loob ng kubo ay nagpatigil sa lahat ng magsalita. Puno ng litrato ng mga residente ang kubo. Mga litrato na nakadikit sa dingding gamit ang mga pako. Ang bawat litrato ay may itim na marka na parang buhay na tinta. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon ay may isang litrato na nakapako ng 7 mahahabang pako. Litrato ng isang maliit na bata, isang batang lalaki. Isang bata na halos 7 taong gulang. Ang bata na iyon ay ang pamangkin ni Mang Ben, ang tanging anak na lalaki na naging ulila matapos mamatay ang kanyang ama ilang taon na ang nakakaraan. Tahimik ang lahat. Ang bata ba ang tunay na target? Bakit? Ano ang koneksyon niya sa kapitan ng baryo? Eksakto nang susubukan ni Mang Ben na tanggalin ang litrato sa dingding, narinig ang mahinang boses mula sa sulok ng silid. Hindi mo siya maliligtas. Lumitaw ang kapitan ng baryo mula sa kadiliman. Basang-basa ang kanyang katawan ng pawis. Puti muli ang kanyang mga mata. Magulo ang kanyang buhok. Mukha siyang mas malakas at mas baliw. Nanginginig si Mang Ben, bakit ang bata na iyon? Ano ang kasalanan niya sa iyo? Tumawa ang kapitan ng baryo. Hindi ninyo alam kung ano ang kanyang minana. Ang bata na iyon ay inapo ng isang dakilang pari na dating nagpalayas sa aking guro mula sa lupaing ito. Naghihiganti ako. Ang barang na iyon ay para sa kanya. Ang malaking tanong na nakasabit mula pa sa simula ay sa wakas ay nasagot. Ang barang na iyon ay hindi kailanman inilaan sa mga paring namatay. Natamaan lamang sila dahil sa pagbabalik ng barang.
Ang tunay na target ay isang maliit na bata na walang alam. Ngunit bago pa man makapagbigkas ng orasyon ang kapitan ng baryo, binaril ng pulisya ang kanyang binti. Bumagsak ang kapitan ng baryo. Ang mga pako na lumulutang ay bumagsak na parang ulan ng metal. Nang sasakali na sana siya ng pulisya, sumigaw ng malakas ang kapitan ng baryo. Hindi ninyo alam na ang kaalaman na ito ay hindi lamang sa akin. Buhay pa ang aking guro. Nagulat ang lahat ng residente. Ang kanyang guro. Kung ang kapitan ng baryo lamang ay ganito kalakas, gaano kalakas ang kanyang guro? Nasaan siya ngayon? Alam ba niya na nabigo ang kanyang estudyante at darating ba siya? Sa wakas, nawala ng malay ang kapitan ng baryo, ngunit ang huling pangusap niya ay tumatak sa isip ng lahat ng residente. Ito ay simula pa lamang. Nagkatinginan ang mga residente na namumutla. Kung ito ay simula pa lamang, ano ang naghihintay sa baryo na iyon sa hinaharap? At sino ba talaga ang kanyang guro, ang figura na may kakayahang magturo ng ganoon kataas na antas ng barang? Nang gabing iyon, matapos maaresto ang kapitan ng baryo, at dahan-dahang humina ang sigaw ng barang, ang baryo San Miguel ay binalot pa rin ang takot. Hindi lamang dahil sa mga pako na lumulutang, hindi lamang dahil sa 7 pari na bumagsak sa pinakamalaganap na paraan. At hindi lamang dahil sa mga madilim na ritual na nagpaparamdam sa hangin na parang naglalaman ng mga kaluluwa na hindi pa mapakali. Ang talagang nakakatakot ay ang katotohanan na ang kadiliman na iyon ay lumago mula sa isang tao na kanilang iginagalang. Isang tao na kanilang pinagkakatiwalaan bilang pinuno. Isang tao na kanilang sinunod nang hindi inakala na nagtatago siya ng itim na lihim na mas matindi pa sa gabing walang bituin. Nagtipon ang mga residente sa simbahan na nababalot pa rin ng kalungkutan. Kumukutitap ang mga ilaw ng kandila na parang umiiyak kasama ng kanilang mga puso. Doon nila napagtanto ang isang mapait na bagay. Gaano kadali madala ang tao ng mga bagay sa mundo? Gaano kabilis malimutan ng tao ang hangganan sa pagitan ng liwanag at kadiliman? Ang mga pari, 7 taong bumagsak, ay hindi lamang biktima ng ritual. Sila ay simbolo ng kung gaano kamahal ang halaga ng pagpapanatili ng katotohanan sa kanilang buhay. Hindi sila naghahanap ng papuri, hindi naghahanap ng posisyon, hindi naghahanap ng yaman. Pinoprotektahan lamang nila ang lipunan mula sa hindi nakikitang panganib. Naging kalasag sila. Ngunit ang kalasag na iyon ay nasira ng puwersa na hindi nila inaasahan. Ngunit sa kanilang pagkamatay ay may pinakamapait at pinakamahalagang aral. Ang kabutihan ay kailangang bayaran ng mahal kapag nakaharap sa organisado, nakatago, at nababalot ng huwad na kabanalan na kasamaan. Sa baryo na iyon, napagtanto sa wakas ng mga residente na ang kasamaan ay hindi palaging dumarating na may nakakatakot na mukha, nakakakilabot na boses, o kahina-hinalang hakbang. Minsan, ang kasamaan ay dumarating na may ngiti, may malambing na salita, may iginagalang na posisyon, may mga dasal na maganda pakinggan, ngunit bilang panakip lamang upang itago ang kadiliman na lumalago sa likod nito. Ito ang pinakamalaking takot nila. Na sa lahat ng panahong ito ay nabuhay sila malapit sa isang halimaw nang hindi kailanman nakikilala ang tunay nitong mukha. Ngunit sa likod ng takot na iyon ay lumitaw ang isang damdamin ng pagkakasala na mas masakit pa. Nagtatanong sila sa kanilang sarili. Paano nangyari na hindi namin nakita ang mga palatandaan? Paano nangyari na pinayagan namin ang isang mangkukulam na pamunuan kami? Masyado ba kaming abala sa mga usapin sa mundo, kaya nakalimutan naming bantayan ang aming mga puso? Masyado ba kaming nagtitiwala sa tao? Kaya nakalimutan namin na ang Diyos lamang ang karapat-dapat na pagtiwalaan ng lubusan. Ang mga tanong na iyon ay nakasabit sa hangin, bumabagabag sa kanila ng mas malakas kaysa sa tunog ng tawa ng kapitan ng baryo na ngayon ay nakakulong sa dilim ng kulungan. Ilang ina ang umiyak dahil naalaala nila kung paano sila humingi ng payo sa kanya. Ang mga ama ay tahimik na nakaupo at iniisip kung paano nila ipinagtanggol ang kapitan ng baryo nang hindi nalalaman na pinagtatanggol nila ang isang kriminal. Nagtago ang mga bata sa likod ng pinto. Takot na makita ang mundo na biglang naging masyadong malaki, masyadong madilim, at masyadong malupit para sa kanila upang maintindihan. Ngunit sa lahat ng iyon, ang pinakamalakas na damdamin ay pagsisisi. Pagsisisi dahil hindi kailanman tunay na nakilala ang katotohanan. Pagsisisi dahil hinayaan ang pagnanasa,
kapangyarihan, at maling paggalang na humantong sa kanila sa isang sakuna na halos sumira sa kanilang baryo. Ngunit sa pinakamadilim na punto, dahan-dahang bumalik ang liwanag. Sa labas ng simbahan, nagsimulang lumitaw ang bukang liwayway. Ang malamig na hangin ay nagdala ng maliit na pag-asa, pag-asa na ang baryo na ito ay makakabangon pa, na ang mga sugat na ito ay maaaring gumaling pa. Kahit na matagal na panahon, hindi na sayang ang dugo ng mga pari. Lalong nagtipon ang mga residente. Nagkatinginan sila, nagpapakalma sa isa't isa, nagpapalakas ng loob sa isa't isa. Alam nilang walang makakapagbalik sa 7 pari na iyon. Ngunit may isang bagay na magagawa nila. Matuto, bumangon, at bantayan ang kanilang baryo upang hindi na muling mahulog sa kamay ng kadiliman. Mula sa trahedya na iyon, sa wakas ay naintindihan ng lipunan ng San Miguel na ang pinakamalaking kasamaan ay hindi nagmumula sa barang, hindi nagmumula sa itim na mahika, hindi nagmumula sa mga kakaibang nilalang na mahirap intindihin. Ang pinakamalaking kasamaan ay nagmumula sa mga tao na nawalan ng kanilang puso, na hinayaan ang inggit, selos, ambisyon, at paghihiganti na lunurin ang kanilang konsensya. At naintindihan din nila na ang kabutihan ay hindi dapat ibigay lamang sa sarili. Ang kabutihan ay kailangang ipaglaban, bantayan, panatilihin. Kahit na ang buhay ang kapalit. Ang bawat pari na bumagsak ay nag-iwan ng aral para sa baryo na iyon na huwag kailanman matakot na labanan ang kasamaan. Na huwag kailanman tumahimik kapag ang kasamaan ay nasa harapan ng mata. Na huwag kailanman hayaan ang isang tao na magkaroon ng walang hangganang kapangyarihan. Dahil ang tao na walang hangganan ay isang tao na madaling mahulog sa kailaliman ng kadiliman. Nagsimulang maintindihan ng mga residente na ang relihiyon ay hindi lamang ritual, hindi lamang pagbabasa ng dasal nang hindi naiintindihan ang kahulugan nito, hindi lamang pagpunta sa simbahan ng walang pagbabago sa puso. Ang relihiyon ay liwanag na dapat gumabay sa kanila. Liwanag na dapat nilang bantayan upang hindi mamatay sa pamamagitan ng panlilinlang ng mundo. May natutunan silang mapait, ngunit mahalaga na ang baryo na nakakalimot sa pananampalataya ay isang baryo na nagbubukas ng pinto sa kasamaan. Na ang lipunan na hinahayaan ang kahihiyan na maging lihim ay isang lipunan na nagsusulat ng kanyang sariling masamang tadhana. Na ang pagtatanggol sa katotohanan ay hindi opsyon, ito ay obligasyon. Ang trahedya na iyon ay sa wakas ay naging malaking salamin para sa kanila. Salamin na pumilit sa kanila na tingnan ang kanilang sarili ng mas totoo kaysa dati. Salamin na nagpakita na ang tao ay maaaring maligaw ng malayo kung walang matibay na hawakan. Lumipas ang gabi at araw sa loob ng ilang araw. Dahan-dahang bumalik ang buhay sa baryo. Ngunit nagsimulang maramdaman ang pagbabago. Ang mga residente ay ngayon ay mas maingat, mas mapagbantay, mas mapagpakumbaba. Hindi na sila madaling maniwala sa sinuman dahil lamang sa hitsura. Nagsimula silang husgahan ang isang tao mula sa kanyang mga gawa, hindi mula sa kanyang mga salita. At habang lumilipas ang mga araw, nagsimula nilang mapagtanto ang pinakamalaking mensahe mula sa trahedya na iyon, na ang liwanag ng kabutihan ay kailangang bantayan ng sama-sama. Na kung ang isang tao ay hahayaan ang kadiliman na pumasok sa kanyang buhay, ang buong baryo ay maaaring masira. Na ang pagbabantay sa puso ay mas mahirap kaysa sa pagbabantay sa katawan dahil ang kalaban na umaatake ay hindi nakikita. Ang pinakamalalim na moral na mensahe ay sa wakas ay tumama sa kanilang mga puso, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa posisyon, kaalaman, o kakayahang kontrolin ang iba. Ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang talunin ang pagnanasa. Ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang manatiling tapat sa gitna ng mga pagkakataon ng panlilinlang. Ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang panatilihin ang pananampalataya kapag inaalok ng mundo ang madilim na shortcut. Ang pagkamatay ng 7 pari ay naging saksi na nag-iwan sila ng pinakamalaking pamana sa baryo na iyon. Ang tapang na labanan ang kasamaan, ang kadalisayan ng puso, at ang katatagan ng pananampalataya. At sa pagtatapos ng lahat ng iyon, naintindihan sa wakas ng lipunan ang isang bagay, na ang itim na mahika, barang, at madilim na ritual ay maaaring mukhang nakakatakot. Ngunit walang mas nakakatakot kaysa sa tao na nawala ng kanyang moralidad. Dahil kapag nawala ng moralidad ang tao, maaari siyang maging mas malupit kaysa sa demonyo. At nanumpa ang baryo San Miguel na may puso na nanginginig pa rin at mga mata na basa pa rin, hindi nila hahayaan na bumalik ang kadiliman na iyon.
Hindi nila hahayaan na maging kampante ang kanilang mga puso. Babantayan nila ang baryo na ito ng liwanag, dasal at tapang. Dahil sa ganoon lamang nila masisiguro na ang madilim na trahedya na iyon ay hindi na muling maulit.